Ang Republic Act No. 1425 o mas kilala bilang Batas Rizal ay inaprobahan noong June 12, 1956 ni dating Presidente Ramon Magsaysay. Ang pangunahing nagsulat ng batas nito ay sina former Senator Claro M. Recto at Jose P. Laurel. Ito ay nag-uutos ng pagsasama sa kurikulum ng lahat ng paaralang pampubliko, pribado, kolehiyo at mga universidad ang kurso tungkol sa buhay, mga ginawa at sinulat ni Jose Rizal, lalo na ang kanyang mga nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Ang batas na ito ay maaari inang tinutulan ni Cardinal Rufino J. Santos at ng buong simbahang Katoliko at naging kontrobersyal katulad ng RH Bill. Isa sa mga tumutol sa batas na ito ay sina Francisco Rodrigo, Mariano Cuenco, Decores Rosales at ang grupo ng Catholic Action of the Philippines, Congregation of the Mission, Knights of Columbus, and Catholic Teachers Guild. Ngunit ang batas nito ay lalong pinagtibay ni dating Presidente Fidel V. Ramos nang direktang ipag-utos niya sa CHED at DEX ang full implementation of the law through the CMO 247 Series of 1994 and followed by another issuance of CMO No. 3 for strict implementation of the law in 1995. On the other hand, there are some important points in RA 1425 which indicate that this law provides insights on how to deal with current problems. It helps to understand better ourselves as Filipinos. It teaches nationalism. Nilalayo nitong muling gisingin ang damdaming makabayan ng bawat mamamayang Pilipino upang maipamana at maisaalaala ng mga kabataan ng susunod na henerasyon. And also, it provides various essential life lessons. It serves as a worthwhile inspiration to every Filipino. Ngunit ito ang natitirang katanungan sa atin. Naging mas mahal ba ng Pilipino ang Pilipinas dahil sa batas nito? Nagtagumpay ba ang mga layunin ng batas nito?